Happy All Souls Day sa lahat. Kumusta kayo guys? Dahil araw ng mga patay, magluluto ako guys ng kaunting biko. 3 ingredients lang ito. 1/4 na brown sugar, 1 kilong malagkit, at 30 pesos na gata. So unahin ko muna guys ang paglalatik. Purong gata po ito. Ito yung kakang gata. Yan, gumamit po ako ng non-stick pan para hindi masunog o mabilis dumikit. Kaya non-stick po ang aking ginamit na kawali. Excuse me. Tuloy-tuloy lang po ang paghalo guys, pero nasa ano lang po pala ito, number 1. Pinaka mahinang apoy para hindi siya mabilis masunog. So habang tumatagal, ganyan yung kanyang hitsura, kanyang texture. Lalabas ng konti yung kanyang pinakalangis. Tuloy-tuloy pa rin ang ating paghalo, pag-mix. Hanggang sa magiging golden brown siya. So habang nagluluto ako ng latik, nilagay ko na ang malagkit sa rice cooker. 2 baso na pangalawang gata, yun po ang ginamit kong pang sabaw. Tapos pag yun ay natuyo na guys, natuyo na yung malagkit, saka ko naman i-on yung rice cooker para maisaing na. Ganun lang, para hindi sayang yung oras. Sige lang, tuloy pa rin ang ating paghahalo. Malapit na tayo. Malapit na siya magiging golden brown. Itong latik po niya, gagawin pa natin toppings. Kung ayaw nyo naman, pwede nyo rin pong kainin. Tapos yung pinakamantika, yun lang po ang gagamitin ko pang luto ng biko. Step by step po guys. Ayan na, golden brown na po yung iba, pero meron pa mga puti-puti. Hihintayin na po natin na magiging pantay lahat ng kulay. Sa mga hindi nakapag-subscribe, baka naman pakisuyo naman, pakisubscribe naman sa aking munting tahanan. Nangangamuti pa rin ang aking mga subscribers. Kawawa naman guys. Pakisub naman, please naman. So sige lang, tuloy pa rin ang ating paghalo kay ube. Hehehe. Kasi meron pang puti-puti oh. Ayan. Malapit na po nating i-off ito guys. Tatanggalin ko lang po itong mga latik. Tapos i-check ko po yung aking sinaing na malagkit kung luto na. Lilipat ko na lang po dito sa may mantika ng niyog. Yun po yung gagamitin ko pang luto. So okay na ito guys, okay na siya, pwede na. Hahanguin ko na siguro ito para mailipat na ang ating sinaing na malagkit. Tapos tayo-tayo natin paglagay yung asukal para hindi naman masubrahan. Ayan na guys, nilipat ko na. Naglagay na ako ng kunting asukal muna. Tapos halo. Para magiging pantay naman yung kulay at saka yung tamis. Ayan. Halo-haluin pa rin natin. Dito pa rin ako sa non-stick na kawali. Nagluluto. Mahinang apoy pa rin guys ha, sa number 1 pa rin ito.
So, dagdagan ko ulit guys. Pero itong 1/4 na brown sugar, hindi ko na uubos. Kasi ayoko naman na sobrang tamis at bawal sa akin ang sobrang sweet. Alam niyo na mga diabetic. Sa 1/4 na brown sugar, may natira pa akong 2 kutsara. Hindi ko na siya inubos kasi ito ay tamang-tama lang yung tamis niya. May kunting tamis lang siya. Bites na sa akin. So, ayan na. Haluin lang natin kasi meron pang hindi na lagyan na asukal. Yung maputi-puti. May mga puti pa. Ayan. Utay-utay lang paglagyan na asukal. Huwag niyong ibuhos lahat. Medyo maliit itong aking non-stick pan kaya hinahinay lang sa paghalo. 1 kilo lang ito guys, pero may natuto nga eh. Nabawasan yung dami niya. Nagiging tutong. Wala kasi akong ano guys, dahon, pansapin ng rice cooker. Mas maganda kung may dahon ka ng saging, sasapinan nyo siya. Para hindi dumikit yung sinaing na malagkit sa rice cooker. Walang dahon na saging, walang makuha, kaya ayan, natutong tuloy guys. Pero masarap naman siya. So ito na ito na ang ating finished product. Nilagay ko siya sa bilao. Lagyan nyo ng dahon ng saging. Maganda ang presentation nyo guys. Oh. Binuburan ko na rin ng latik. Ayan na siya, in-scattered ko lang para dumami tingnan. Kain na tayo, paki-subscribe. God bless. Salamat.